Opisyal nang idiniklara ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya na case close ang malagim na pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael matapos maresolba ng mga otoridad ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. Sa isinagawang press briefing nitong Martes, February 3, 2026, kinumpirma ni Rimulya na ang mastermind sa likod ng krimen ay ang inaanak sa kasal ni Dayan Marie na kinilalang si Pia Katrina Panganiban, isang car dealer, kasama ang asawa nitong si Christian Panganiban na isang dismissed na pulis at 2 pang kasabwat na sina Maribel Suarez Panganiban at Gil Valdemoro Jr. Ayon sa investigasyon, pera ang pangunahing motibo ng krimen, kung saan pinatay ang mag-ina para sa halagang 450,000 pesos na kabayaran sana mula sa ibinentang sasakyan na Toyota Innova ng biktima. Kahapon sumuko na sa pulis ang ika-4 na suspect na si Maribel Suarez Panganiban, na kapatid rin ng isang suspect sa krimen na isang dismissed na pulis. Ang lahat ng suspect ay nasa kustudiya ng pulis at kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng Criminal Investigation Unit ng Quezon City Police District. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Maribel na nagpasya siyang sumuko dahil hindi na niya kinaya ang bigat ng konsensya sa sinapit ng mga biktima. Matatanda ang huling nakitang buhay ang mag-ina noong Enero 16 sa tahanan ng mga Panganiban sa Novaliches bago natagpuan ang labi ng Lady Cup sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan noong January 24, habang ang labi naman ng bata ay nadiskubre noong January 29 sa isang farm ng kalamansi sa Victoria, Tarlac na nakabalot sa plastic at packaging tape. Lumabas sa autopsy na binaril sa ulo ang Lady Cup, habang ang bata ay pinatay sa pamamagitan ng suffocation o pagkakasuffocate gamit ang plastic bag. Batay naman sa judicial affidavit ni Gil Valdemoro Jr., si Maribel Suarez Panganiban umano ang pumisil sa dibdib ng bata habang tinakpan ng isa pang suspect ang mukha nito na naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Lahat ng suspect ay nahaharap sa kasong robbery with double homicide at theft. Samantala, itinanggi ni Pia Katrina Panganiban na may kinalaman siya sa naturang krimen. Would you like to say something po? Opo. Opo, bakit niyo po nagawa yun? Hindi ko naman nagawa yun. Sineset up po kami. Sineset up lang po kami. Sineset up lang po muna. Sino-set up kayo, sabi mo? Kaya binubugbuga ko araw-araw. Nino? Ang mga polis ko. Binubugbuga po ako para ako ay kasalanan ng di ko gawa. Bagaman itinuturing ng planchado ang kaso laban sa mga pangunahing suspect na ngayon ay nasa kustudiya na ng Quezon City Police District, nilinaw ni Rimulya na hindi pa rin tuloy ang absuelto ang hiwalay na asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molinido, habang patuloy na sinusuri ang lahat ng anggulo sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad at pagtanggi sa anumang kinalaman sa krimen. Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Dayan Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Dayan Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panganiban at si Christian Suarez Panganiban. Ang kanilang accomplice si Gil Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova naghahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito sa kay Dayan Molinido. Sa bahay ni Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ni Molinido ay pinatay si Dayan Marie. Sa bahay pala ni Panganiban ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal.
Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari to. Pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio, pero biglang umikot, pabalik, tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, na si Christian, ano pa ba? Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Dayan na si... Ano pa ka na asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse, pero binenta na wala sa kanya. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang Ay, suspect? marami silang criminal cases. Yung babae may kaso ng estafa. Yung lalaki dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Inaanak nila sa kasal yan. Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binidbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatayin yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa na validate na po ba yun ng BNP? Yes, binabali. Under protective custody si detention ngayon yung asawa. Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Sir, magandang umaga po. Sir, dun po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal Molinido, binaril po dun sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung yung Christian Panginiban, yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siyang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh.
Si Dayan at saka si John. Si Pia at si Christian. Kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia, yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sec, dun sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Hindi nagbalot ng plastic. Sila eh. Parang... Oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sec, habang ginagawa nila ito, ikanyo, di ba isang bahay lang yun? Isang bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi nila nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo, hanggang namatay. Binalot yung mga katawan, saka din nila tapos naman sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interesan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi. Ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan. Ibibigay na yung pera kay Dayan. Hindi na binigay. Imbes ibigay sa kanya yung pera, binilil na siya. Yes. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Hi, sir. Check yung mga anak no mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo, sir, kasama doon sa sasakyan? Kasama sa akin. Sir, tama ba na, kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila yung na-witness. pagpatay? Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung yung patayan na yan. Would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labing? Wala. So wala Maliliit pa sila eh. idea? Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka. Kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kaalam-alam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito? Hanggang, Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung tatlong anak? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edniel. Pia. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po nung victim. Yes, May dumaan na po ba ito sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para babuksan lahat. Pero andyan na, it's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po, sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Nakuha na yung Innova. May buyer na. Sir, nabanggit po ba kung bakit kasama po yung 8-year-old dun sa transaction? Binitbit lang. Binitbit lang ng nanay. Halika, sumama ka sa akin. Parang ganyan. Sumama ko anak. Ganun lang. Opo.
po. Thank- Sir, thank- follow-up lang din po, meron po mga nakitang bakas ng dugo doon sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner. Nakita sila. Thank you, ma'am. Next is Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Miss Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply na ng search warrant para puntahan yung bahay na yan. Base po ba sa information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po iyon? Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya? Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Tinago talaga. Pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya Hindi, broad daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa nung napatay na policewoman, off the hook mo ba siya? Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Sir, last question, sir. Palaging sinasabi ng DOJ yung certainty of conviction dito sa kasong to and other major cases. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to, sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Certainty of conviction na to. Thank you. For both cases, certainty of conviction na. Thank you, sir. Next is Mr. Vince Lopez, Manila Standard. Last question na. Sir, Okay. good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molinido. Ano na po ba ang ano niya? Arestado pa rin po ba or restrictive custody? Hindi, ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP ngayon. Thank you, sir. Okay. Last question, sir. Ms. Leia Ilagan. Okay, last na. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Yes. Si Christian. Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Katulad din ba nito? Anong kaso ni asawa? Hindi yung isa yung asawa ng Pia. Ano yung kaso? Kidnapping. Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. May robbery rin. No, matagal na. Matagal na siyang dismissed. Magkasama talaga yung asawa sa pagplano ng lahat na to. It appears na magkasama talaga. Even the sister, yung sister nung suspect, ando doon siya present siya at umamin na present siya nung nangyari lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.